Henesis, 3 kabanata. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang mga punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong iipuin, baka kayo'y mamamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng punong ng igos, at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harap ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyo ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kainin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganit sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog sa kaniyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kaniya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa,
sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At tinawag na iba ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kaniyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayon iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya't pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya. Ano pat itinapoy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kirubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay.